Hi guys! Itong video na to ay pinagsama-samang one-shot story ng iba't ibang writers. At isa dito ay akong gumawa. Kaya niyo bang hulaan kung anong story yung ginawa ko dito? Comment niya sa baba para gawin ko member yung mga kahula. Gusto ko din pala i-comment yung pinakamagandang story para sa inyo. Para magawan natin ng part 2 yung story niya. Yun lang at have fun sa stories marathon natin. 'Pag broke ba talaga, hindi na namin deserve magka-love life? Hi, ako si Simon at broke ako. As in, wala akong pera kahit piso. Actually, meron naman kasi binibigyan ako ng baon ng magulang ko. Senior high school na ako at medyo nape-pressure ako sa mga sinasabi nila sa social media. Hoy, tulala ka na naman dyan. Ay, sorry. Siya si Freya. Classmate ko siya at kababata ko. Parehas lang kami lumaki sa hirap at nag-aaral din siya sa public school. May crush na ako sa kanya mula nung LM pa lang kami. Pero hindi pa ako maamin sa kanya. Ano ba iniisip mo dyan at tulala ka sa sahig? Nag-overthink lang ako. Kasi nagsiscroll ako sa TikTok kagabi. Tapos sabi nila, yung mga lalaking broke daw, hindi daw nila deserve ng babae. I mean, tama naman, di ba? Baka kasi yung pang-date pa lang galing pa sa magulang mo. Pero paano kung nag-aaral pa, di ba? Paano sila makakuha ng pera? E di mag-wait sila makatapos before sila lumandi. Or pwede naman mag-side hustle sila, di ba? Para kumita naman sila ng extra pera na pinaghirapan nila. Pero need ba talaga ng pera para magmahal? Shala, ganyan ka na. Pero para sa akin, oo. Kasi doon mo makikita yung future mo sa lalaki. Nung sinabi niya yun sa akin, na-motivate ako ng sobra. Kasi sabi ko, tama nga naman. At least titignan nila yung future nila kasama yung lalaki. Kaya nung araw na yun, nagsipag ako ng sobra. Tol, bili mo na tong relo. 300 lang. Sobrang paldo ka na dito. Gagi, ganda nga ah. Saan mo nabili to? Sa TikTok. Magkano? 600 yan. Pero nabili ko ng discounted. 280 plus shipping. Benta ko na lang sa'yo 300 kasi tropa naman kita eh. Weh, pag ito sinerge ko dapat 600 to ah. Sige lang, search mo para makita mo. Ay gagi, oo nga no. Ge, send ko na lang sa Gcash mo. At doon ako nagsimula mag-buy and sell. Bibili ako ng bultuhan kapag 11-11 or 12-12. Tapos, ibebenta ako sa classroom or sa school. Kumikita naman ako ng 20 to 50 pesos kada item. Pero nung umabot na yung ipon ko ng 5K, sabi ko, gusto ko i-date si Freya. Freya, Yo, gusto mo gumala? Gagi, wala akong pera. Libre ko na. Weh, legit ba? Tangi ko nga. Ba't parang ang dami mong pera ngayon? Baka kupit pa yan ah. Raulo, di mo ba nakikita sa classroom nagbebenta ako ng mga relo? Ah, yun pala yung pinagkakaguluhan nyo dong mga lalaki. Panis ka na naman. Di na ako broke. Angas ah. In-overthink po talaga yun. Oo. Sabi mo kasi, Ha? Ano yun? wala. Bukas sunduin kita. Sige, sige. Hindi ko nagkukwento yung naging date namin pero naging masaya kami nung araw na yun. Time skip tayo nung pagpasok namin sa college. Same school pa rin kami pero magkaiba kami ng course. Business ad ako tapos siya nursing. Hatid sundo ko pa rin siya tulad ng dati. Pero isang beses, nagulat ako nung may gusto maghatid sa kanya. Ano, tara na? Ay, wait, Sai. Di pala ako makakasabay sa'yo. Ha? Bakit? Sasabay ako kay Marcos. Ha? Ba't ka sasabay dun? Hatid niya daw ako. Nakakotse daw siya. Sus, type ka lang nun. Tara na, ako na lang sabayan mo. Libre kita kwek-kwek. Yung favorite mo? Di nga pwede. Nagsabi na ako na sasabay ako sa kanya eh. Ah, ganun ba? Sige, ingat kayo. Nasaktan ako nung araw na yun.
Akala ko kasi mas lamang na ako sa iba kasi kumikita naman ako kahit papaano kahit estudyante pa lang ako. Pero akala ko lang pala. Pagka-uwi ko, nag-research ako tungkol kay Marcus kasi naiinggit ako sa kanya. Pag-stalk ko sa profile niya, mayaman pala talaga sila. Pero wala naman siyang sariling trabaho or pinagkakakitaan. Mayaman lang talaga pamilya nila at binibigyan siya ng pera ng mga magulang niya. Sa sobrang pag-overthink ko nung gabing yun, sabi ko, aamin na ako kay Freya kinabukasan. Habang naglalakad kami papasok ng school, sinabi ko na sa kanya yung nararamdaman ko. Freya, Oh, naalala mo pa ba kung kailan tayo naging magkaibigan? di ba grade 5 yun, yung una kita maging kaklase? Naks, naalala mo pa talaga ah. Bakit? An meron? Gusto kasi kita. Dati pa. Ha? Sabi ko, gusto kita. Narinig kita. Pero kasi Simon, kami na ni Marcus. Ha? Agad-agad? Kakilala mo pa lang dun ah. Last week lang tayo nag-start mag-college. Ano kasi Simon, nung hinatid niya ako gamit yung kotse niya, nag-rides kami bago umuwi. Sa kanya ba yung kotse o sa dad niya? Sa kanya daw yun, regalo ng dad niya. Galing naman pala sa magulang niya yun eh. Pero pinaranas niya pa rin sa akin paano maging prinsesa. Kaya mo siya sinagot. Oo, Freya, kaya ko din naman yun eh. Kumikita na ako ng galing sa akin oh. Di ba sabi mo dati, gusto mo yung hindi galing sa magulang niya yung pagde-date sa'yo? Sai, di mo kasi kaya maabot yung kaya ni Marcus. Tsaka, hindi ka sapat para sa akin. Sorry talaga pero future pa rin naman tinitignan ko. Pero para sa akin naman yun. Pinipigilan ko na lang umiyak sa harap niya noong oras na yun. Okay. Naintindihan ko. Sorry talaga, Sai. Mabait ka naman eh. Okay na ako, Frey. Salamat sa pagsabi sa akin. Naglakad ako nun pabalik sa bahay kasi feel ko di ko kaya pumasok. Saan ka pupunta? May nakalimutan lang ako sa bahay. Mauna ka na, sunod na lang ako. Pag uwi ko nun, umiyak lang ako sa kwarto ko. Feel ko parang ang hina ko. Kaya di na ako pumasok ng araw na yun. Nung nag-college pala ako, yung parents ko parehas na nasa ibang bansa. Kaya ako na lang yung nandito sa Pinas. Nagpapadala na lang sila sa akin dito. Tapos wala pa akong kapatid. Di ko alam pumasok sa isip ko nun pero hindi na ako pumasok sa school. Naisipan ko na lang isugal lahat ng oras at pera ko sa pag-buy and sell since doon naman ako magaling. Time skip tayo sa present. 4 years na ako nakalipas at nakapagbukas na ako ng 2 watch and jewelry shop at 3 PC parts shop dito sa Pinas. Akalain mo nga naman, naging negosyante ako dahil sa sinabi ni Freya. Habang papunta pala ako sa isang branch na bubuksan ko, naisipan ko munang bumili ng kape. Pagpasok ko sa coffee shop, may naanigan na akong parang pamilyar na muka. At sa tagal ng kasama ko siya, hindi ako nagkamali ng tingin. Si Freya nga yun, may kasama siyang bata. Nilapitan ko siya para kamustahin. Freya? Ikaw ba yan? Uy, Sai! Long time no see. Tagal na pala nung last kita ko sa'yo. Oo nga eh. Lumipat kasi ako ng bahay nung nag-drop out ako. Malaki kasi masyado yung nirenta nila Papa eh. Mag-isa na lang naman na ako dun. Grabe, parang bigatin ka na ngayon ah. Hindi naman. Ba't pala bumisita ka ulit dito sa QC? Hindi. Napadaan lang. May bubuksan kasi akong bagong branch ng store namin dito. Naging negosyante ka nga talaga. Oo nga eh.
Thank you sa'yo. Ha? Bakit sa akin? Kasi, ikaw nagsabi sa akin na pangit naman kung galing sa magulang ko yung pera ko, di ba? Taing yan. Naging motivation mo pa talaga yun? Oo. Tsaka nung, alam mo na, sabi mo, hindi ko maabot si... Marcos, Ayun, kaya nagsumipag ako lalo. sorry talaga dun. Baliw, matagal na yun. Okay na ako. Pero 'di ba? At least tignan mo sobrang big time mo na tignan ngayon. Sino pala siya? Pamangkin mo ba? Hindi. Anak ko. Napatulala ako ng saglit. Kala ko kasi pamangkin niya lang talaga. Mukha naman kasi siyang di nanganak. Uy, tulala ka na naman. Wala talagang nagbago sa'yo. Ay, sorry. Si Marcos ba yung tatay? Oo. Congrats pala sa inyo. Ay hindi. Walang congrats sa kupal na yun. Ha? Bakit? Nung nag-second year kami, binuntis niya ako. Pero sabi niya, di pa daw siya ready kaya di ako pinanugutan. Grabe naman yun. Una pa lang halata naman sa kanya na playboy siya eh. Sadyang, nasilaw lang talaga ako sa status niya. Pero may asawa ka na. Wala. Focus ako sa anak ko. Ganun ba? Minsan pala kapit tayo. Di na rin kita makontak dati. Nagpalit ka ba ng SIM? Oo. Nagpalit kasi ako ng phone nun nung nagbayad sila ako. Para mas malinaw yung kuha ko sa mga items ko. Akin na po mo, lagay ko number ko. Order for Simon. Ay, sorry. Mauna na pala ako. Nagmamadali kasi ako. Opening na kasi nung bagong branch ko. Ganun ba? Sige, ingat ka. Kita ulit tayo minsan. Sige. Una na ako. Bye. Alam niyo na rin naman na siguro kung ano yung pumasok sa isip ko nun. Maganda pa rin naman siya. Siya rin yung naging reason kung ba't ako nandito. Pero pas na ako kasi di naman ako yung pinili niya nung una eh. Gagawin pa akong tatay. Hi, ako si Leo. Third year engineering student sa Ateneo de Manila. Sinasabi ng mga tao na ako raw ang pinakamasayang lalaki sa campus. Sabi naman ng iba, I am the life of the party. Laging may dalang jokes. At sabi naman nila, matalino ako. Kaya palagi akong ginagawang leader sa mga group projects. Siguro dahil isa akong officer sa departmental org namin. Sa totoo lang, nakakatawa yun. Kasi ang pinakamasayang life of the party, joker at matalino na lalaki sa campus ay kabaligtaran ng iniisip nila. Hindi ngayon, hindi bukas. Pero balang araw, baka maglaho na lang ako ng parang bula. At ang pinaka nakakagulat, ang dahilan kung bakit hindi ko pa ginagawa ay isang babaeng hindi kailanman tumawa sa mga biro ko. Okay guys, relax lang. Kung mali yung formula natin dito, pwede naman nating sabihin na experimental engineering. Loko ka talaga, Leo. Pwede ba yan, Prof? Confidence lang kailangan. Pag sinabi mo experimental, tunog matalino. Mukhang lahat naman ng kaklase ko nasisiyahan sa mga biro ko. Pero yung transfer student, hindi man lang umimik. Hi, transfer student? Natawa ka ba? Naiintindihan ko naman. Pero, Hindi siya nakakatawa. I don't find it funny. grabe naman. Sakit. Nagiging honest lang naman ako. Unang araw mo dito tapos inaaway mo na kagad ako. Pagiging honest ko ba, inaaway na kita? Kala ko po matalino ka. Anong pangalan mo? Maya. Leo. Sinubukan ko makipag-handshake sa kanya pero hindi niya man lang kinuha yung kamay ko.
Kaya ba siya nag-transfer dito? Ganito ba siya sa dati niyang eskwelahan? Napaka-misteryosa naman. Pero parang interesado ako makilala siya. Alam ko. Wow, sikat pala ako. Hindi, maingay ka lang. Okay, Maya. Challenge accepted. Papatawanin kita bago matapos ang SEM. Good luck. May napansin ako kay Leo. Lahat tumatawa kasama niya. Pero walang nakakapansin kapag nawawala ang ngiti niya. Maliban sa akin. Kakatapos lang ng meeting. Drained na ako. Tapos na naman ang araw. Uuwi na naman. Paulit-ulit na lang yung mga events sa life ko na to. Nakakasawa. Si Maya ba to? Mukhang hindi pa siya gaano nagkakaroon ng friends dito. Maya! Maya! Sandali! Leo? Oh, bakit? Saan ka pupunta? Uuwi na. Bakit? Dito ka ba dadaan? Sabay na tayo. Umuwi na sila Mark eh. Okay, sure. So, how's your first day? Bakit ka pala nag-transfer? Change of environment. Parang sagot sa job interview ah. Ganun ba? You're welcome. Pwede mo na yun gamitin sa job interview mo pag unemployed ka na after graduation. Medyo mysterious ka. Observer lang. Observer? Basta papansin ko kung sino ang totoong masaya at sino nagpapanggap. Ano ibig sabihin niya dun? At sino naman nagpapanggap? Marami. Kasama ba ako dun? Pagod ka na ba? Ha? Siyempre, ang dami kayong ganap sa org. Tapos, ang dami-dami pang... Pagod ka na bang patawanin lahat? Hindi. Okay. Hindi siya nangulit. At hindi rin siya nag-interrogate. Huminto lang siya. At sa kung anong dahilan, mas bumigat lalo yung tanong. Tinaka, Leo. Salamat sa pagsama sa paglakad. Sige. Ingat ka rin pa uwi. Salamat din, Maya. Leo, Uy, bakit nandito ka? hinanap kita. Talaga? Di ka pumasok sa klase. Tamad lang. Hindi. Hindi ka makabangon. Ang creepy mo. Nahanap mo pa ako dito? Observer nga. Hindi ka ba curious? Kung gusto mong sabihin, sabihin mo. Alam mo, weird ka. Kakaiba ka. Sinabi na din yan sa akin. Unang beses ko may makasama na hindi ako pinipilit maging funny or palatawa. Hindi mo naman kailangan. Paano pag yan lang yung alam kong gawin? Pwede ka rin maging totoo. Hindi ko pa alam ang buong kwento niya. Pero kilala ko ang katahimikang yun. Dahil narinig ko na yun dati. Mula sa isang taong nawala sa akin. Madali lang sa'yo sabihin yun, Maya. Gusto mo ba magkape? Kape? Ngayon? Oo. May alam akong malapit. Tara. Alam mo, Maya, ang weird. Ako na naman ba? Hindi kasi kita kailangan i-impress. Sabi ko nga kanina, hindi mo kailangan. Hindi naman to contest. Pero gusto pa rin kitang patawanin. Corny. Aray, Pero effective. talaga? Napangiti mo ko. Victory! Ang ngiti na yun, delikado yun. Kasi sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, gusto kong manatili. Maya, kung mawala
mawala ka bigla, anong gagawin mo? Hahanapin kita. Paano kung ayoko matagpuan? Hindi ko papayagan. Ang tigas ng ulo mo, no? Leo, Hmm? huwag mong gawing paalam yung tanong mo. Hindi ko alam ano sunod kong sasabihin. Pabigat sa paramdam marinig ang mga sinabi ni Maya na para bang gusto kong pigilan sarili ko. Pero bakit, Maya? Bakit parang may malasakit ka? Doon ko unang naramdaman. May mali. Malalim. At seryoso. Alam mo, dapat nag-psychology ka na lang na kurso. Mas bagay sa'yo. Joke ba yan? Pinapangiti mo na naman ba ako? Pwede, parang umiti ka naman. Lagi na lang parang nilalamig mo mo eh. Dito na ulit ako, Leo. Ingat ka pa uwi. Salamat sa pagsama. Sige, ingat ka din. Parang huminto ang mundo. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, wala akong kailangang patawanin. Wala akong kailangang gampanan ng papel. Ako lang. At yung pagod na puso ko. Pagod na ako. Pagod na ako magpanggap na ayos lang ako. Maliit lang palang distansya. Isang hakbang lang. Isang desisyon lang. At matatapos na ang ingay sa loob ng isip ko. Patawarin mo ako, Maya. Leo! Paglingon ko, nandun siya. Humihingal, magulong buhok. Parang tumakbo ng walang tigil. Bakit ka nandito? Kasi alam kong may mali. Hindi mo na kailangan makialam. Too late. Daan-dahan siyang lumapit patungo sa akin. Parang natatakot na baka isang maling galaw lang at mawala ako. Maya, pagod na talaga ako. Alam ko. Hindi ko na kaya maging yung version ko na gusto ng lahat. Yung laging masaya. Yung laging nagpapatawa. Hindi ako yun. Ako hindi. Ha? Hindi yun yung Leo na gusto ko. Bakit? Kasi pareho tayo. Hindi mo ako kilala. Mas kilala kita kaysa sa iniisip mo. May kuya ako. Masayahin siya. Palaging may joke. Palaging nagpapatawa sa pamilya namin. Akala namin, okay lang siya. Pinapakinggan ko si Maya. Nanginginig pa ang boses niya. Pero hindi siya tumitigil. Tapos, isang araw, wala na siya. Maya, Hindi ko nakita yung signs. Hindi ko napansin na nahihirapan na pala siya. Hindi ko siya napigilan. Tapos, dumating ka. hindi akong kuya mo. Kapag biro ka pa talaga, no? Hindi. Pero, kung mawala ka rin, 2 beses na akong mawawalan. Biglang bumigat ng hangin. Parang may pumipigil sa paa ko. Parang may humihila pabalik. Maya, hindi mo na ako kayang ayusin. Alam ko, Hindi mo ako kayang isave. alam ko rin. Pero pwede kitang samahan. Hanggang kailan?
Hanggat kaya mo pang lumaban. Tsaka, selfish ako. Bakit? Kasi, gusto pa kitang makasama. Gusto ko pang uminom ng kape kasama ka. Gusto ko pang marinig yung corny mong jokes. Gusto ko pang makita ka pumasa sa subjects mo. At gusto pa kitang mahalin. Ano? Mahal kita, Leo. Sa sandaling yun, parang may maliit na bitak sa dilim. Hindi sapat para mawala ang lahat ng sakit. Pero sapat para may pumasok na konting liwanag. Bakit? Kasi ikaw yung taong nakita kong totoo. Unti-unting umatras ang paa ko mula sa gilid. Hindi dahil biglang naging okay ng lahat. Hindi dahil nawala na ang sakit. Hindi dahil may isang taong handang manatili. Maya, pwede mo ba akong samahan? Kahit mahirap. Matagal na kitang sinasamahan. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi ko pinili ang dulo. Pinili kong bumalik. Sa sandaling yun, ay nabasag sa loob ko. Hindi yung masamang klase ng pagkabasag. Yung uri na nagpapapasok ng liwanag. Nakapasa ako sa calculus. Miracle. Hoy, Proud ako sa'yo. therapy helps. And And you helped. di ako hero ah. Hindi naman. Then, ano ako? Anchor. Anchor? Yung nagpapaalala sa akin na kahit nalulunod ako, may dahilan pa rin para lumangoy pabalik. Hindi ko siya niligtas. At hindi rin niya ako iniligtas. Pero kahit papano, pareho naming piniling manatili. Hindi pa rin perpekto ang buhay. May mga umaga pa rin na mabigat bumangon. May mga araw pa rin na ramdam ko ang bigat. Pero ngayon, may taong naghihintay sa cafe. Isang taong nakikita kung sino talaga ako. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ko na pinlano kung ano yung gagawin ko bukas. Minsan sa buhay, may mga bagay na hindi mo namamalayang lumilipas. Oras, panahon, emosyon, gutom, pag-ibig, occasions, flight. Yung flight ko lumipas! Yung oras ng flight ko lumipas na! Ah, Lord! Why? 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 Ay, grabe, Leslie. Hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Di ka na nagtanda. Nakuha mo pa talaga magsente sa airport. Sa airport pa talaga. Sa airport na alam mo namang mabilis ang lahat. Mabilis ang kilos, mabilis ang pera, mabilis ang boarding. Minsan talaga hindi para sa lahat ng pagiging daughter. And there he was. Hindi pa pala lumilipas ang pag-ibig dahil magsisimula pa lang to. Miss, kanina ka pa nagsasalita mag-isa. Medyo nakakairita na. At lumipas agad ang 2 segundong pag-ibig ko dahil itong bagong gising na gwapong lalaki sa gilid ko parang pinagmumukha na baliw ako. Excuse me, I'm talking to the voices. Voices? Voices inside my head. Wala ka nun? Parang nagkaroon ng isang malaking question mark yung buong mukha ni Kuya.
Binigyan ko lang siya ng cute kong ngiti na sinuklian naman niya ng irap. Ay, grabe. Ang sungit mo. Ako nga naiwan ng flight ko pero nakasmile pa rin. You know what they say? Treat them with kindness. Kaya ka naiwan sa flight mo kasi tulala ka mula kanina. At busy ka sa pagkakausap sa sarili mo. At for the record, kill them with kindness yun. Hindi greed. Tama lang yung greed. Kasi bakit mo sila papatayin kung kind ka nga, di ba? Ayun yung point. Basta, kahit ano pa yung point, dapat maging mabuti pa rin tayo. Ako ginagawa ko yun. Sana ikaw din. Okay, sorry. Pero pwede ba pakihinaan mo yung boses mo pag kinakausap mo yung voices? Okay. Apology accepted. Ikaw na lang kausapin ko. Okay lang ba? Busy ako. Hindi mo naman binabasa yung libro mo. Kanina ka pa nasa page na yan. Ano oras ng flight mo? And papunta saan? Kung gusto mo lang sagutin, kasi baka invasive question. You are already invasive. But it doesn't matter. I also missed it. Talaga? Teka, lipat ako upuan. Lapit ako sa'yo ah. Mag one set apart tayo. Huwag ka mag-alala. Baka sabihin mo, super invasive. Tama na yung invasive lang. So, bakit nandito ka pa rin kung naiwan ka ng flight mo? Hindi ko alam. Totoo? Siguro, pareho sa'yo. Ayoko pang umalis. Ha? Gusto kong umalis ah. Ang tagal kong hinintay na dumating yung flight na yun sa buhay ko. Alam mo yung feeling na ito na yun. May one shot. Ganun yung naramdaman ko nung nag-book ako ng flight. Gustong gusto kong umalis. Pero hindi ganun kadali. Maraming may iwanan. Maraming kailangang isugal. Pero tama ka. Ayoko pang umalis sa airport. Ayoko muna harapin yung katotohanan na nasayang gastos ko, na naiwanan ako. May susunod pa naman na flight. Pwede ka pa dun. Eh paano kung may rason kung bakit hindi ako, tayo, nakasakay sa flight na yun? Meron naman talaga. Me, for my choice. Ikaw naman, dahil nga tulala ka. I mean bigger reason. Mas malalim pa. I'll tell you what. Ano? Stay tayo rito sa airport hanggang maging ready na tayo umalis. Pwede kang mag-yap. I can listen or answer para hindi ka nagsasalta mag-isa. Nakakatakot ka sa totoo lang. When we decide to leave, we can say goodbye to each other. Then, go on with our lives. Like, we never even met. Nax? Yan na ata yung pinakamahaba mong sinabi sa conversation natin. Ako na ang nagbibigay ng idea. Sungit pa talaga, no? Seryoso ka sa buhay? Ano sa tingin mo? Tingin ko kulang ka lang sa kausap. O fan? O lambing? May jowa ka? Walang time para sa ganyan. Tingin ko, sobrang seryoso mo sa buhay. You only live once, no? I just don't like wasting my time. To love and to be loved is a never waste of time. Oh, English na yan. Fine. Let's waste our time here. Okay. Basta after nito, hindi mo ako susundan o hanapin ah. Asa ka naman? Sabi mo 'di ba, sasagutin mo mga tanong ko? Ano? Sa tingin mo ba, nare-recognize ng ibang aso yung police dogs? Natatakot din ba sila sa police dogs kaya din sa regular na taong pulis? Seryoso ka? Ano bang klaseng tanong yan? Sino nakakaisip ng ganyan? Sagutin mo na lang. Sabi mo 'di ba sasagutin mo? Hindi. Tingin ko hindi. Bakit? Ikaw ba? Tingin ko oo. Bakit? Wala, tingin ko lang. Kailangan ba ng dahilan? Yun na yun? Oo. Next question na. Sa tingin mo ba, pag pinag-meet yung dalawang aso galing sa magkaibang bansa, magkakaintindihan ba o makakapag-usap sila? Oo.
Iisa lang naman yata language nila. Ha? Paano? Dog language? May ganun ba? Ano yun? Sa tahol nila? Siguro. Okay, sige. Next question. Ako naman magtatanong. Wow, sige. Basta wag mat. Bakit ka paalis ng bansa? Grabe. Straight to the personal question naman agad si kuya. Pwede mo namang hindi sagutin. Jilted bride to be ako. Seryoso? Oo. Mukha bang joke? No. I mean, ikaw? Really? I'll take that as a compliment. Pero totoo yun. Unfortunately, ewan. Minsan siguro talaga nauubos ng pagmamahal. Pwede ba yun? Nauubos? May iba ba siya? Wala. Sabi niya wala. Sa tingin ko wala. Nagkausap kayo? Nag-iwan lang siya ng letter. Hindi ko alam kung nasaan na yun ngayon. Kung nasaan man siya, wag na siya magpakita uli. Eh? Alam kong walang iba. Pero yun nga yung mas masakit eh. Hindi ko alam kung bakit. Wala namang kulang. Sabi niya lang, hindi pa siya handa. Na napipressure lang siyang mag-propose dahil sa panahon. Kaya ko namang intindihin yun. Alam ko namang nangyayari yung ganun. Lalo na sa mga long-term relationships. Pero paano mo ba malalamang handa ka na? Ako rin naman. Pakiramdam ko, ang dami ko pang hindi nagagawa pero willing akong gawin yun kasama siya. Alam kong mas kaya ko kapag kasama ko siya. Siguro, ganun lang talaga. Baka magkaibang tao talaga kami. Come to think of it, kasal ko dapat ngayon. Iniwan ako sa ere ng pakakasalan ko recently. Tapos naiwan naman ako ng flight ko ngayon. Very ironic. Ikaw, bakit ka paalis? Wow. Yeah, wow. Kamawa sa akin please. Hindi naman ako yung una't huling iniwan. Still, nakaka-amaze pa rin yung strength. So, ano nga? Bakit ka paalis? Para sa pangarap. Yan ang wow. Pangarap ng papa ko. Ay, paano sa kanya? Gusto niyang pumunta ako sa ibang bansa para maging doktor. Hulaan ko. Ayaw mo? Ayoko. Bakit? Ano bang gusto mong gawin? Architect. I'm sorry to hear that. Likewise. Mag-asawa ka na lang. Ang random. I mean, malay mo. Hindi ka nadiktahan ng papa mo pag may asawa ka na. Kasi iba na magdidikta sa'yo. Wag na lang. Gusto ko magkaroon ng sariling buhay. Gusto ko maging ako. Does that make sense? Oo naman. Nagsasuggest lang naman ako. Sabi mo, kasal mo dapat ngayon. Oo. Ang ganda ko sa gown ko, alam mo ba? I can only imagine. Promise, maganda talaga ako. Parang si Mama Mary. Sabi mo eh. Totoo nga. Oo nga. Hindi naman ako pumapalag. See? Crush mo ako, no? Asa. Joke lang. Pinapagaan ko lang yung mood. But, what if he comes back? Hindi na. Flight ko nga na ginastasan ko, hindi ko na naiisip ngayon. Siya pa kaya? Huh? Hindi ba dapat mas matimbang siya kasi tao siya? And matagal na kayo. Hayaan mo na nga mga analogy ko. Basta. Anyway, hindi ko na siya papapasukan muli sa buhay ko. Napatawad ko naman na siya. Mas maigi na nawala siya bago yung kasal. Kesa naman sa altar niya ako iniwan o after pa ng kasal niya maisipang maglayas. Okay na rin. Hindi lahat ng tao kasing forgiving mo. Ano ba naman kasing sense na masama loob mo forever, di ba? Sinaktan ka na nga, sasaktan mo pa sarili mo. Papahirapan mo pa sarili mo na dalhin yung galit habang buhay. Paano ka na lang nun?
My point? See? I told you, matalino ako. Ngayon mo lang sinabi yan. Basher ka talaga. Good morning. This is a pre-boarding announcement for Flight PR112 to Los Angeles. We are now inviting passengers with small children and passengers requiring special assistance to begin boarding at this time. Boarding na nila. Yeah. Sana walang maiwan. O magpaiwan. Ang galing. Isipin mo lahat ng tao sa flight na yun. May iba-ibang kwento. Hindi ko alam kung asyumera lang ba ako pero ng mga oras na yon, naramdaman ko ang mariing titig niya sa akin. Lalo na nang sabihin niyang mga salitang, Tingin ko, nagsisimula na yung sa akin. Ha? Wala. Ha? Saan tayo? Hindi ka pa ba ready umalis? Saan ba tayo? Ano? Hindi ka pa ba ready? Pwede namang dito muna tayo. Saan ba kasi tayo? Kain tayo. May treat. Nox, tawa ka sa akin no? Mas kawawa ex mo. Warning lang, malakas akong kumain. Okay lang. After naman ito, hindi na kita papakainin uli. Ang sama. Yun yung usapan, di ba? Paglabas ng airport, hindi na natin kilala yung isa't isa. Fine. Tara na. habang kumakain kami ng overpriced na pagkain sa airport, hindi ko maiwasang hindi mapansin na mas magaan na ang loob niya sa akin. Mas malaya na siyang tumawa. Minsan nakikipagbiruan. Pero mas madalas, seryoso pa rin. Parang hanggaan ko rin tuloy for the first time in a long while. Hindi na namin namalayan ang oras. Ni hindi ko alam kung ilang oras ba ang lumipas o ilang flights na ba ang nakaalis. Pero nang muling mag-announce ang final boarding call, parang pareho naming naramdaman na yun na ang uli. Na kailangan na naming bumalik sa sarili-sarili naming buhay. Siya para maging doktor. At ako, hindi ko alam kung ano ako. Pero alam kong sumaya ako ngayon. Kahit papano ay masaya naman. Hindi baling naiwan. Diretso lang ang tingin ko hanggang makarating kami sa exit. Nakatingin ako sa daloy ng mga tao sa paligid. May mga umiiyak, magkayakap, magkahawak kamay. At pagtapak namin sa semento sa labas, narinig ko na uli ang malalim na buo niyang boses. So, ito na yun. Ito na. I had fun. Ako rin. Thank you. Salamat sa libre. At saka sa oras. Okay. Okay. Una na ako. Wait, Bakit? Inabot niya ang kamay niya sa harap ko. ako si Kurt. Ngayon ko lang naisip, hindi pa pala ako nagpapakilala. Hindi ko maiwasang mapangiti. Oo nga, hindi pa namin alam ang pangalan ng isa't isa. Leslie. You can call me Ellie. Nice meeting you, Ellie. Nice meeting you rin. Una na ako? Okay. Okay. Sa buhay, ang daming bagay na mabilis lumipas. Oras, panahon, okasyon. Minsan, hindi mo na lang namamalayan na 5 taon na pala mula nung nagsimula uli ang lahat. Hindi mo namalayan na yung araw na sumimbolo sa pagkakaiwan mo ay siya palang naging araw kung kailan nagsimulang hindi ka na muling maiwan. 3, 2, 1, surprise! Oh my God! Wow! Ang ganda! Welcome to our home! Our home. Sa atin. Hindi ako makapaniwala. I know. Sabi ko sa'yo, di ba? Tutuparin natin lahat ng magkasama. Wala nang may iwan. Wala na. At sa oras na yon, wala akong ibang iniisip kung hindi pasasalamat. Salamat sa pagkakataon, lalo sa mga pagkakataong lumipas. Sa pag-ibig na hindi para sa akin, sa mga oras na tumatakbo, at sa eroplanong umalis.
Dahil kung hindi ako naiwan, hindi ako uusad. It is so ironic that when our flights left, our love took off. Hi, ako si Alana Gomez. Everybody calls me Lana for short. Isa ako sa may tuturing na campus sweetheart. I have it all. The looks, the brain, and even the status. For the first 2 years, I usually land at top spot sa tuwing matatapos ang semester. Pero natapos yung streak ko na yon nang tumating si Arvin Julian Rodrigo, ang current top student ng batch ko. Kahit na kailan at kahit nasaan ay hindi ko pa nararanasan ng matalo. Except when that Arvin came and appeared out of nowhere. However, kahit na natalo ako ni Arvin at ilang beses na naungusan sa pagiging top 1 ng batch namin, hindi ko naman kaya magalit sa kanya. Paano ba naman ako magagalit sa lalaki? Para na lang itong kabuti na bigla na lang sumusulpot kapag may kailangan ako. Walang papel para sa quiz. Pinigyan ako ni Arvin ng isang buong pad kasi daw doble ang naibigay dito. Vera, pahingi naman ako ng... Arvin? Oh, doble binigay sa akin nung nagpabili ako eh. Sabay abot niya sa akin ng isang buong yellow pad paper. Ay, thank you. Papalitan ko na lang ah. Walang pamalit na t-shirt after PE. Nadala ni Arvin ang t-shirt ng kapatid nito at pinahiram sa akin. Nabitbit ko yung t-shirt ng kapatid ko eh. Gamitin mo muna. Malinis naman yan. Sabay abot sa akin ng isang plain white shirt. Sure ka? Lalaban ko na lang ng mabuti to. Pasabi naman sa kapatid mo na, thank you din. Sige lang. At umalis din to agad. Parang knight in shining armor yang si Arvin ah. Si Mary Poppins ata yan. Lahat ng kulang mo meron siya. Baliw, tsamba lang naman yun. Walang ballpen. Inabutan na lang ako nito bigla ng ballpen. Ayaw daw kasi nito ng tinta. Nawawala na naman yung ballpen ko. Dito ko lang iniwan yun eh. Sawa na akong pumili ng bago. Pakamot na lang ako sa ulo. Kasi pang-apat ko na ata yung ballpen na binili ngayong buwan. Gusto mo ng ballpen? Binili ko yan kanina. Di ko gusto yung tinta. Ha? Ayaw mo ng tinta? Maganda to. Ganito yung nawawala akong ballpen. Mas bago lang to. Sa'yo na. Yung isa na lang na ballpen gagamitin ko. Walang kasabay maglakad at gabi na. Papunta daw si Arvin sa bahay ng tita nito na on the way sa bahay ko. Di ba taga-Commonwealth ka? Doon ka sasakay sa Moraita, di ba? Oo, bakit? Doon din ako papunta kasi pupunta ako sa bahay ng tita ko. Pwede mo ba kayo sabay? Sa Fairview siya nakatira eh. Ayun, sakto. Wala akong kasabay maglakad. Sabay na tayo. Walang payong? May extra si Arvin kasi daw sasabay naman ito sa kotse ng tropa niya. Ito payong oh. Ibalik mo na lang sa akin bukas. Sasabay ako kay Jake kasi magkaparehas sa mga napupuntahan. Tas may kotse naman yun. Ha? Wag na, nakakahiya naman. Hintayin ko na lang tumila. Baka gabi na yan tumila. Sure ka na gusto mo maghantay hanggang gabi? Sabi ko nga. Kinuha ko na lang ang payong niya. Salamat dito ah. Ingat kayo ni Jake. How can you hate a man like that? Pero kahit na ganun, hindi naman kami naging super close talaga. I already had friends when he transferred and he just went with another group. Friendly competition lang talaga ang meron kami. We're not enemies. Not just friends. Just people who come across each other. Nasaan na ba kasi yung tissue? Kung kailan mo talaga kailangan, tsaka pa mawawala. Nagulat ako nang may biglang maglapag ng isang maliit na balot ng tissue sa harapan ko. Nilingon ko yun at nakita ko si Arvin. Ay, thank you. Salamat dito. If hindi mo maiiwasang magpuyat, uminom ka ng vitamins at maraming tubig. Bigla na lang nitong ipinaliwanag sa akin kung bakit nagkakaroon ng nosebleed ang isang tao. Ang haba na ng sinabi nito nang matawa naman ako. Paano naman kita matatalo niyan? Ang dami mong alam talaga. Hindi mo naman ako kailangan talunin. Wala namang contest.
Other than that, I know na parehas lang tayo ng alam. Hi, I hope. Ito lang kasi ang chance ko eh. Chance? Oo. Secret lang ah. Pero kasi, 3 taon ko nang hindi nakikita ang parents ko. Minsan tinatawagan nila ako. Video call. Ganon pero gusto ko naman na makasama sila. And maybe, just maybe kapag naging valedictorian ako, uuwi sila for me. Hindi ko alam kung bakit sa lahat ng taong pwede kong sabihan ng ganito, ay si Arvin pa. He's basically a stranger to me pero ang gaan lang sa loob na sabihin sa kanya to. Sorry. Nag-unload pa ako ng emotional baggage sa'yo. Wala yun. Pwede mo naman ako sabihan. It's no big deal. Nakita kong ngumiti ito. Mas pogi naman pala to kapag ngumingiti. Ang tibid naman kasing ngumiti na ito kaya naman nakala ng lahat ay suplado ito. Alam mo, ngumiti ka palagi ng ganyan. Bagay sa'yo. Hindi. Lana, una na pala ako. Galangin mo sa exam mamaya. Huli na yan, tapos graduating na talaga tayo. Good luck din, Arvin. Salamat ulit sa tissue. Iyan lang at umalis na din si Arvin na para bang nagmamadali. Gumaan talaga ang pakiramdam ko na makapaglabas ako ng sama ng loob kay Arvin. He seems like a good person. Sayang lang talaga at hindi ko ito naging ka-close. Matapos ang exams ay malaya na talaga kaming lahat. Maghihintay na lang ako sa results at magdadasal na sana enough ang makuha kong grade para naman maging valedictorian. Iniisip ko talaga na ito lang ang way para mapauwi ko ang mga magulang ko. Pero nagkakamali pala ako. Hindi ko kailangan maging the best para lang umuwi sila. Hindi lang pala talaga kaya ng oras sila na umuwi kasi nagdodoble kahit sila sa ibang bansa para makaipon ng sapat na halaga para masuportahan ng dream ko na maging doktor. At para makapag-invest din para sa isang negosyo. Para naman hindi na nila kailangan pang umalis pang muli at iwan ako. Miscommunication lang pala ang hindi ko pagkakaintindi sa kanila. My parents love me and they are proud of me. Kahit hindi ako yung template ng the best. May hinahanap po ba sila? Sorry. Halata pala kami. Hinahanap kasi namin yung anak namin. Pasaway kasi yun. Hindi na sumasagot ng phone. Nakalimutan namin kung saan kami papasok at uupo. Parents po pala kayo ng isa kong batchmate. Ano po bang pangalan niya? Para maturo ko po kung saan kayo. Alphabetically arranged po kasi kami. Ako, mabuti naman. Salamat Iha. Arvin Rodrigo yung pangalan niya. Po? Si Arvin po? Oo. Kilala mo ba siya? Opo, valedictorian po siya. Bali po, dyan po sa pangalawang pintuan kayo papasok. Tapos sa unang row po ng parents kayo upo kasi kasama po kayong aakyat sa stage. Ay naku. Salamat, Iha. Ay, wala po yan. I smile. Pero nagtaka lang ng kaunti kasi hindi kasama ng mga to yung kapatid ni Arvin. Sayang naman kung hindi buong family ang nandun para kay Arvin. Kayo lang po bang dalawa ni Tito? Nasaan po yung sister ni Arvin? Sister? Iha, nag-iisang anak namin si Arvin. Ano nga ulit pangalan mo? Para makwento ka namin sa anak namin na may mabait siyang kaklase na tinulungan kami. Lana po. Lana? Alana? Alana? Opo. Kilala po ninyo ako? Nabanggit lang ng anak namin. Tama. Nakwento lang ni Arvin. Tanungin ka na lang din namin, Lana. Alin dito sa dalawang bouquet ang maganda para sa'yo? Po? Parehas naman po maganda. Maganda din po kasi parehas pa rin yung mga balot. Pero kung pipili lang po ako ng isa, maganda po yung kay tita. Medyo bias lang po kasi favorite ko po yung Ranunculus at Lysianthus. Sabi sa'yo, mas maganda tong sa akin eh. Pero maganda din po yung sa inyo, tito. Mga China roses naman po.
Alam na alam mo yung mga bulaklak ha. Opo, favorite ko pong hobby ang mga flowers. Narinig ko na pinapasok ng mga graduates na wala pa sa loob. Sige po, mauna na po ako sa loob. Congrats po ulit. Pumasok na din ako agad at pumila na. Masaya akong nilapitan at tinabihan si Arvin. Congrats sa ating valedictorian. Alam mo naman hindi siya valedictorian. Tama, parehas kami naging valedictorian ni Arvin. Hanggang tulo ay parehas na parehas ang nakuha naming grades. Kaya naman nagdesisyon na ang school na tanghalin kaming valedictorians parehas. Noong una ay magpapaubaya na si Arvin kasi nga daw ay transfer ito pero hindi naman ako pumayag. Arvin deserves a spotlight as much as me. Kaya bakit hindi pa pwede na parehas kaming tawaging batch valedictorians? Nakita ko yung parents mo sa labas. Hindi mo daw in-explain ng maayos kung saan sila uupo. Ang kulit talaga ng dalawang yun. Ano kasi Lana, gusto... lakad na tayo. May sasabihin sana ako sa'yo mamaya. Hindi na nakapagsalita pa si Arvin kasi bigla na nagsimula ang pagmarcha ng mga graduates. Sabay silang naglakad at pagkatabi sila ng upuan. Proud na proud ako na makita ko ang mga magulang ko sa harapan katabi din ng mga magulang ni Arvin. I regret the days na hindi ko sila sinusubukang intindihin nung umalis sila para magtrabaho. Tuwang-tuwa ako nung tawagin ako paakyat ng stage at ipakilala bilang isang dalawang magna cum laude at valedictorian ng batch nila. Kasama ko ang mga magulang ko na nagsabit sa akin ng mga medal ko. Matapos ang graduation ay nilapitan kami ni Arvin kasama ang mga magulang nito. He was holding both of bouquets that his parents brought earlier. Oh, Arvin! Congrats ulit! Lana, pwede ba kita makausap? Okay lang naman. Nilingon ko ang mga magulang ko. Ma, Pa, kausapin ko lang po si Arvin. Saglit lang po tita and tito. Halata ko ang pagkabalisa ni Arvin habang naglalakad kami. Hindi rin naman kami sobrang lumayo at tumigil na din para makapag-usap. Okay ka lang, Arvin? Parang kabadong-kabado na ewan ka. Ha? Napakamot to ng ulo at inabot ng 20 kay sa akin. Para sa'yo yan. Ha? Akin? Bigay ito sa'yo ng parents mo, di ba? Dala nila to kanina. Sabi ko kasi sa kanila, bilhan nila ako ng bulaklak. Iniwan ko yung pambili sa kanila at pati instructions. Pero mga OA kasi yung dalawa kaya ginawa pang contest kung ano daw ang pipiliin mo. Tsaka alam nila kung sino ka. Kanina pa kami nandito at naituro na kita sa kanila. Lumabas talaga sila para abangan ka. Bigla na lang akong natawa. Hindi ko to inaasahan kay Arvin. Halatang nahihiya to sa ginawa ng magulang. Pero para sa akin, cute yun. Para saan to? Magpapaalam sana ako sa'yo. Sa akin? Mula nung una kita makilala dito, I've liked you. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Alam ko kasi na ang focus mo is pag-aaral at ayokong guluhin yun. Kaya ang ginawa ko, nag-aaral din ako para maging bagay ako para sa'yo. Pero, ilang beses mo na akong tinalo sa rankings. Kaya ba, palagi kang andyan para sa akin? Sorry. Yun lang kasi alam kong way para mapalapit sa'yo. Kaya sa tuwing may kailangan ako, wala akong papel, ballpen, kasama, makakain, tumutugo ang ilong. Andyan ka. Unknowingly, siguro, hinahanap din kita. Sana payagan mo ako manligaw. Pero mag-medicine pa tayo, di ba? Hindi naman kailangan na sagutin mo ako agad-agad and you can take your time. Gusto din kitang mas makilala. Arvin, hindi ko akalain na sweet ka pala. Natawa na naman ako pero sa totoo lang, kilig na kilig talaga ako sa confession na to ni Arvin.
Ang lalaking laging nandyan para sa akin kahit na hindi ako nagsasabi. He's my knight in shining armor, even if he hides in a shadow. Gusto ko sana na mula ngayon, hindi lang yun nilingon-lingon lang kita. It took me 2 years to confess. Pero I can do much longer para mapakita ko sa'yo na gusto talaga kita. Kahit competitive ako? Basta ayos lang sa'yo na habal ako palagi sa'yo. Deal. I want us to show each other the best of us. Finally, hindi na lang ako sisilip-silip sa'yo. Ayun, I can finally stand by you. Hi, ako nga pala si William. And everyone is ignoring me. Except this one girl named Sally. Nung una ay gulong-gulo kung bakit walang nakapansin sa akin. Kahit teachers. Pero nung inipon ko ang lakas loob kong kausapin si Sally, nalinawan ako sa lahat. Habang nagkaklase ay napapansin kong balisa si Sally. Ang tingin niya sa blackboard ay napupunta sa bintana. Pero okay lang. At least kitang-kita ko ang ganda niya. Nga pala hindi ko pa nababanggit. I'm also in love with her. Pagkatapos ng klase ay sundan ko siya papuntang hidden spot ng campus kung saan may gazebo. Hi, do you know who I am? Yes. Nakikita kita na madalas akong pagmasdan. Stalker ka, no? Ha? Hindi ah. Masama bang humanga sa'yo? Hindi naman. Pero wag kang umasa, ah. Oo na. Alam ko naman. O ba't nagpapaka-sad boy ka dyan? Aware lang ako na wala akong pag-asa sa'yo. Patawa ka, ah. O ba't mo ako sinundan pati rito? Favorite place ko rin to eh. Ngayon nga lang kita nakita na pumunta rito. Ah, yun ba? Gusto ko lang kasi na mapag-isa muna. Kaso nandiyan ka na eh. Mapag-isa o iniwan ka na naman ng mga kaibigan mo? Masyado atang personal ang tanong ko sa kanya. Oo, maganda siya at matalino. Pero gaya ng ibang matatalino, loner din siya. Tingin sa kanya ay bida-bida. Pareho? Eh ba't di tayo maging magkaibigan? Sira ka ba? Bida-bida na nga tingin nila sa akin. Baka sabihan pa nila akong weirdo. Kaya ba ngayon mo lang ako kinakausap kasi tayong dalawa lang narito? Oo, yak ka na. Abo, hindi ah. Okay lang. Oo nga pala, saan mo balak pumunta pagkatapos ng susunod na klase? Bakit curious ka? Susundan mo lang ulit ako eh. Hindi no? Siyempre tatanungin muna kita kung pwede ba sumama. Aba, angkas mo. Baka dito lang ulit. Gusto ko muna tumambay hanggang uwian ng panghapon. Pwede ba kita samahan? Pwede naman. Sakto. Next class na. Balik na tayo sa klase. Huwag may expect na kakausapin kita habang naglalakad pabalik ng klase ah. Oo na, boss madam. Sabay kami bumalik sa klase. Pero kahit anong kulit ko sa kanya, hindi niya talaga ako kinakausap. Sally. 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 Para akong sirang plaka kakatawag ng pangalan niya. Sabi ko na nga ba hindi ka sasagot eh. Pasalamat ka. Cute ka. Sally. 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 Nakarating kami ng classroom na hindi siya umiimik kahit isang beses. Pagtapos ng last subject ay sinamahan ko ulit siya papuntang gazebo. Grabe. Kahit isang klase hindi mo ako pinansin ah. Sinabihan naman na kita. O ano, laluyan mo na rin ba ako? Siyempre hindi no. Believe lang ako sa focus mo. Kaya nga ako top 1 eh. And I'm proud of you for that. No one's ever been proud of me. Ikaw pa lang ang nagsasabi niyan. Pero di ibig sabihin na exception ka na. Hindi pa rin kita gugustuhin pabalik. Oo na nga. Huwag mo na ulit-ulitin. Madali lang ako makagets.
Pero, thank you. Nabigla ako sa sinabi niya. Hindi dahil sa akin lang siya nag-thank you, kundi dahil tinanggap niya yung sinabi ko. Ba't di ka makahimik? Kinikilig ka ba? Ako lang to, boy. Ang ganda mo. Matapos ko siya sabihan na maganda siya ay siya naman ang hindi makaimik. Oh, ba't ikaw naman hindi makaimik dyan? Kinikilig ka ba? Hindi no. Ang cute niya mautal. Hindi mo na kailangan sabihin yun. Alam ko. Ay wow. Okay, Queen. Slay. Pero, thank you pa rin. You're always welcome. Ano bang nagustuhan mo sa akin? Halos buong school year hindi kita pinapansin. Mabait ka. Lalo na sa mga stray cats and dogs. Matalino, masipag, at hindi hinayaan na makita ng ibang weak side mo. Paano kung makita mo weak side ko? Mababawasan ba ang pagkagusto mo sa akin? Hindi. Ma-appreciate ko. Special ko naman kung ganun. Di wow. Di ba yung iba rin naman sa campus may ganyan na personality? Bakit hindi mo sila nagustuhan? Hindi ko alam. Basta, nakita kita at hindi ka na maalis sa isip ko. Kahit naman may kaparehas kang personality, hindi pa rin naman ikaw sila. Natatangi ka pa rin. Alam mo ba yung mga sinasabi mo? Oo naman. Huwag mo nga sabihin na oo. Hindi mo alam ang mga sinasabi mo. Paano mo naman nasabi? Hindi naman ako ikaw. William, Teka, hindi ko naman sinabi sa'yo pangalan ko ah. Hindi nga yun nababanggit sa attendance. Hindi tuloy ako nasama sa feeding. Sarap pa naman ang giniling dun. hayaan mo muna ako magsalita. Sorry, boss madam. Kahit napabiro ang mga sinasabi ko, sa totoo lang, kinakabahan ako sa susunod na sasabihin niya. William, wala ka ba talagang naaalala? Hindi mo pa ako naaalala? Anong sinasabi niya? Ha? Hindi ko gets. Ngayon pa lang naman tayo nag-usap. Sa tingin mo, bakit hindi ka napapansin ng iba? Bakit hindi tinatawag ang pangalan mo sa attendance? Bakit sa tuwing tayong dalawa lang magkasama, tsaka lang kita kinakausap? Bakit sa tingin mo nilalayuan ako ng mga kaibigan ko? Hindi mo ba talaga alam? Sally, hindi ko alam ang sinasabi mo. I'm sorry, William. Hindi ko naman sinasadya yung nangyari sa'yo eh. Hindi ko sinasadya na itulak ka sa rooftop. Please lang, lubayan mo na ako. Unti-unting bumabalik sa memorya ko kung anong sinasabi niya. Sally, please, sabihin mo na ng diretso. William, ingit na ingit lang talaga ako sa'yo nun. Kaya nung nag-confess ka sa rooftop, bigla na lang nagdilim ang paningin ko. Sino ba kasi hindi may inggit sa'yo? Lagi na lang ikaw ang nasa tuktok. Pati parents ko kinukumpara na ako sa'yo. William, wala ka na. Kaluluwa ka na lang. Unti-unti ay naramdaman ko na parang gumuho ang mundo ko. Sally, I'm so sorry. okay lang. Huwag mo nasisihin ang sarili mo. Patawad, William. Sana mapatawad mo ko. Napatawad na kita. Mahal kita. Pwede ba na magpahinga ka na? Baka pag hindi mo pa ako iniwan, mas lalo lang mahulog ang loob ko sa'yo at hindi ka makatawid sa liwanag. Maraming salamat. Magpapahinga na ako. Salamat din. At ngayon, hindi ko pa rin batid na kahit siyang kumuha ng buhay ko, mahal na mahal ko pa rin siya. I really am in love with Sally. But she and I are not meant to be. Nawala akong in love pa rin kay Sally.
Ako si Joshua. Pwede din namang Josh ang tawag sa akin. Isa akong BS Film and Photography student. Nagtatrabaho ng part-time sa print shop ng campus namin. Para sa extra pera for my camera gear at sa tuition. Tinatawag nila akong quiet and observant dahil nahanap ko ang kagandahan sa kahit ordinaryong moment lang. Minsan, naiisip ko baka kailangan ko lang talaga ng isang bagay o kaya tao na need ko bigyan ng focus at magbigay ng kulay sa aking buhay. Ano ba yan, bro? Nadumihan camera ko sa shot na yun. Pero at least, ang ganda ng nakuha kong picture. Hayaan mo na. Basta linisin mo bago next project natin. Lagot ka kay Prof. Nag-cut off si Matthew sa sasabihin niya nung may napansin siyang magandang babae na nagtatawanan kasama yung mga kaibigan niya. Hoy, tol. May chicks, oh. Sira ulo ka talaga. Nalinaw lang yung mata mo pag may nakita kang maganda. Pero pag note sa board, di mo mabasa. Ito naman, oh. Picture mo nga. Ba't ako? Di ba ikaw nakakita? Nasa course mo yan, eh. Tsaka, pwede yung gamitin sa project nyo. Yung lighting something ba yun? Lintik na to. Sige na nga. Basta may bayad to, ah. Mag-waste ka pa ng film sa camera ko. Love you, pre. Nag-stop na ako ng shot sa babae. Na-capture ng picture yung genuine smile niya and the way her hair glows in the sun. Ang ganda nga niya. To, tapos na mag-print. Patingin niya ka, pre. Bet ko yung short hair dun sa apat. Baliw. Di ka nga kilala ng mga yan. Okay lang yan. Paghanga lang naman to. Ikaw, pre. Sino dyan tipo mo? Wala, pre. I don't have time sa mga bagay na yan. Sus! Imposible. Yung mga Diyos ang itsura nila? Diyos ko. Sige na nga. Yung mahaba yung buhok na ang ganda ng ngiti. Ayun! Ganda ng type mo, pre. Nakakaselos. Ako na lang kaya? Hindi, joke. Ilang araw ko na din unconsciously napipicturean siya. Sa library nag-aayos ng libro, sa cafeteria kasama mga kaibigan niya. Even kapag natatagpuan ko lang siya naglalakad, di ko pa naman napapakita yung pictures niya. Plano ko ipakita kapag may courage na akong kausapin siya. Nakalagay na lang ito sa isang folder na nakalabel na Muse. Pumasa ako sa print shop ng campus namin para magpagawa ng copies ng story ko. Hi po. Gagawa lang po ng copies ng story ko. Sige po. Usual po ba? Yung 15 copies po? Uy, naalala mo pala yun, kuya. Pero opo, yung 15 copies lang po. Sige, 30 pesos lang po. Ito po. Nakikita ko to around campus ah. Hindi ba siya yung photographer na tinatawag na Charming? Ay, oo nga. Nakita ko na yung camera sa desk niya. Huwag mo akong kukuhanan ng picture. Baka ma-discover pa ako sa kagandahan ko. Actually, miss, I have been taking pictures of you po. I know na it may sound weird pero nag-start lang to nung pinoint ka na kaibigan ko. At sinabi niya na pwede ka daw maging model para sa lighting project ko. Sorry po. Well, okay lang naman kasi sanay naman ako picture around campus lalo na if may event. Ako kasi yung writer ng school natin. Pero sana, sinabi mo pa rin sa akin. Yun nga eh. Sorry ulit. Gusto mo ba makita yung mga nakuha kong pic mo? I-keep mo na lang din as a sorry. Sige. Tingin nga. Wow. Ganda naman ang picture na to. Nagmumukha na naman ako Diyosa dito. Kala ko di ako photogenic. Mali ata ako ah. Uy, ang ganda ko naman dyan. Galing mo naman sa photography. Nagmukha akong maladyosa dyan ah. Thank you. Well, I mean, nasa course ko naman to eh. And you said na ginagamit mo to para sa lighting projects po? Oh, sorry ulit. You can keep it na lang though.
as a sorry from me. Oh, thank you. I never caught your name pala. Oh, I'm Joshua, pero you can call me Josh. Ikaw, miss? I'm Ella, pero you could call me any nickname. Well, pwede ba kitang tawagin my muse? Ano ba to? I mean, pwede. De joke. Ito talaga, mahilig manloko, kaya ka siguro popular sa batch nyo. Di naman, pero I mean it's kinda literal since you have been my muse for my projects. If ganon, gusto mo ba na I'll be your official muse para sa pictures mo? But on one condition, Josh. And ano yung one condition na yun? Kailangan mo muna basahin mga stories ko before mag-take ka ng kahit anong picture of me. Ano? Sige. Well, Miss Author, anong book mo muna ang babasahin ko? Unahin mo to. Sige, El. Ito na. Magbabasa na. After ko basahin yung mga stories na yun, nag-change yung perspective ko sa kanya. Pina-frame ko yung mga shots ko para i-match ang emotions ng writings niya. Hey, Ella. Here, coffee. Ay, thank you. Pero para saan to, Josh? Wala lang yan. May extra akong nabili. Extra ba talaga, pre? Ayun. Nagsabay na nga sila. Hayaan mo na yung mga kaibigan ko, mga baluyan. Yung akin din, mga papansin sila. Nagka-small kilig moments na kami. Si Josh nagbibigay sa akin ng kape kapag may late shifts ako sa bookstore. Or ako na naglalagay ng handwritten notes sa bag niya with ideas for photoshoots. Or simpleng mag-explore namin ng hidden spots para mag-shoot. Josh, may National Student Photography Contest na may grand prize ng isang spot sa professional workshop. Tapos, isang full grant of gear ng camera. Talaga ba, sir? Sali ako. Nalista na kita. Alam ko namang gusto mo sumali sa mga ganito. Ay, alam na alam mo ako, sir, ah. Yung theme ng contest ay Stories We Carry. At bawal ito pag-usapan ng kahit anong detail about sa contest. Isasend ko sa yung other details mamaya. Sige po, sir. Nakasarado tong bibig ko. Josh, usual place ba para sa photo sessions? Ay, sorry, Ella. Hindi muna ngayon. Busy ako, may projects kami. Sige, okay lang. Good luck sa project mo. See you around. Paulit-ulit nangyayari yung di kami nag-usual photo sessions dahil busy si Josh. Na-notice ko din na nagpo-pull away na siya at tinatago ang laptop niya pag lumalapit ako sa kanya. Josh, Ano yun, El? Wala ulit tayong photo sessions today. Busy ako. ba't mo na naman ginamit yung photo ko nang walang pasabi? Pero di lang yun. Di mo man lang ni-reference sa caption mo yung writing ko. Akala ko ba pinapahalagaan mo yung mga story ko? Parang ginagamit mo lang ako eh. I want to explain pero hindi ko kaya. Basta may rason ako, El. Gustong gusto ko i-explain kay Ella pero hindi pwede. Kasi sa rules ng contest, nagpo-forbid sila mag-reveal ng details about anything bago pa ma-announce yung winners. I'm torn between my dream na maging kilala, maka-workshop sa mataas na level, at pagkawala kay Ella, ang babaeng nakatulong sa akin makita ang aking gawa sa ibang perspective. And the first place is Joshua Garcia. Thank you everyone for believing in me. I can't believe it myself with just this camera and this leather journal. And of course, ang aking muse. May I call up Ella de la Rosa?
Ella, my muse. Itong journal na to ay old journal ng nanay ko. Writer din siya bago siya namatay. Ang inyong mga kwento ay nare-remind ako sa mga kwentong ginawa ng aking nanay. At ginamit ko sa contest na to ay ang iyong photo at writing na may konting halo ng nasa journal na ito. Ang caption ko lang para dito ay muse lang dahil I wanted to keep the personal connections private. Hindi kita ginamit, Ella. Ikaw ang dahilan kung bakit bumalik ulit ang liwanag ng aking mundo. Sarili kong kwento at nag-iba ang tingin ko sa passion ko. Wala na akong sinabi pagkatapos nun. Initian ko siya at niyakap. Actually, ako din may ganyan. It's in this notebook. Tungkol siya sa isang photographer na nakita ang kanyang liwanag through the words of a girl na mahal niya. And yes, before you ask, it is about us. Nung una, akala ko picture lang ang kukunan ko sa'yo. Pero habang dumaan ang mga araw, na-realize ko na ikaw mismo ang nagbibigay ng kulay sa mundo ko. Yung mga bagay na ginagawa mo para sa akin nang hindi ko inihingi. Parang tamang angle ng larawan na hindi mo kailangan hanapin pa. Kasi nandoon lang palagi. Mahal kita, my muse. Marami na akong nasulat na kwento. Akala ko perpekto na. Pero nung makilala kita, sabi ko, ay, hindi pala. Mga balangkas lang pala yun. Kasi bawat tingin mo, bawat hawak mong kamay, ikaw na talagang nagbigay buhay sa mga salita ko. Ito na to. Yung tapos na hindi ko kaya pang isulat. Mahal na mahal din kita. Hi, ako si Corinne. May kagandahan, sakto lang sa katalinuhan, at higit sa lahat, walang jowa. Pero, bahala na. Dapat mauna ang pag-aaral, di ba? Pero, sometimes, nakikrave din ako ng pagmamahal. Siyempre, naiinggit. Sino ba namang hindi? Gagraduate na ako ng senior high. Hindi ko pa rin nararanasan ang sinasabing high school romance. Pero, ika nga nila, good things come to those who wait. Ang tsaka, right? Earth to Cory. It's Corinne. Cory. Corinne nga eh. Ano na naman? May utos ka na naman. Yes. Finish the graph later para mailagay ko na sa paper natin. I expect to have it this 6 p.m. Hindi yo ako robot o alalay. Kagrupo at kaklase mo ho ako. Sure, Cory. Corinne nga eh. Sino siya? Siya lang naman si Brixton. My art nemesis that ended up as my groupmate. Leader rather sa thesis namin. How? I don't know. But it started like this. Hoy, Corinne Marie! Ay, ano ba, Sarah? Ilang beses ko na inuulit na ayaw ko sa second name ko. Best friend pa ba kita niyan? Sorry na, best friend. Na-excite lang. Kagrupo mo raw kasi si Brixton sa thesis, sabi ni Ma'am Rojas. Ano? Ay, ang uuwi sumigaw ah. Anyway, swerte ko. Kagrupo ko si Drew eh. My future husband. You're delusional. Pwede bang optimistic lang? Maybe a little psychotic. Aray ah. O siya, una na ako. I have another blind date today. Na naman? Sino ba talaga gusto mo? Whoever's available and convenient. Hindi ba ready ang Drew ko? Ang landi mo talaga. Binigyan lang ako ng weekend flying kay Sarah bago umalis. Kulit na bata. Sinampal ko ang sarili ko to focus on the bigger problem. Si Brixton, kagrupo ko sa thesis? No way! I hate that guy. That smug, pillion face. Of course, napateleport ako bigla sa office ni Ma'am. I deserve an explanation.
I deserve an acceptable reason. Final na ba talaga yun, ma'am? Final na, Iha. Ma'am, we both know that I'm capable. Let me have my own proof. Karin, I know. But my decision is final. Ma'am, maamo lang po yung mukha nun pero I will suffer with him. It's a curse. Please, consider and have mercy. Or a blessing in disguise. Either tatanggapin mo o ibabagsak kita. I have no choice but to follow his orders. 7 p.m. na. Nasa classroom pa rin ako. Hindi ko matapos-tapos ang grab dahil sa organized data. Biglang may familiar voice. Hindi ka pa rin tapos? Atakte! Uso trigger warning. Kakagulat ka naman. Bakit ka pa nandito? Kala ko umuwi ka na. Hindi ka pa tapos? So? Leader ako. So it's my responsibility to make sure you won't fall asleep dito sa classroom. Parang gusto mo lang na ma-close contact tayo. Napataas naman ng kilay si Brixton. Huh? Kailangan nga. Besides, it's for your safety. Safety? Or excuses to annoy me? E di both. Mas masaya naman pag may kausap ka habang nagtatrabaho. Ikaw lang yung kilala kong kaya maging annoying habang nagtatrabaho. Is that a compliment, Cory? Corinne, and it depends how you take it. He leaned closer. Shucks. I'll take it. As long as I get to be your favorite distraction. Napatawa na lang ako. Lord, tibok ng puso ko. Saan ka ba nahihirapan? Tutulungan na lang kita. Sayang ganda mo kung magpupuyat ka pa. Ha? May sinasabi ka? Ha? Sabi ko, saan ka ba nahihirapan? Bingi. Hindi ako bingi. May sinabi ka kanina. Wala. Meron. Wala nga. Ulitin mo. Mag-focus ka na sa graph. Mali yung interval mo dito. Lumapit siya sa likod ko para ituro yung grab. Bigla akong napansin kung gaano siya kalapit. Pwede bang may social distancing? Thesis to, hindi pandemic. Napailing ako. Nakakainis siya. Pero, bakit parang hindi na? Habang inaayos namin ang grab, tahimik siya. Nakafocus sa laptop ko. Seryoso. Nakakainis. Pero, grabe. Gwapo niya pala. Thesis to, hindi pandemic. It's Corinne nga eh. You're cute when you're mad. Narinig ko yun. Huh? You're imagining things. Bumalik siya sa pagtingin sa laptop ko. Pero napansin kong may slight smile sa corner ng labi niya. Sabay kaming umabot sa mouse. Nagdikit yung kamay namin. Parang may dumaan na kuryente sa balat ko kaya napaatras ako bigla. Relax, Cory. Kamay lang yan. Corinne nga eh. Ang defensive mo. Bumalik siya sa pagtingin sa laptop ko. Habang ako naman ay pilit na nagpapanggap na okay lang ako. Pero hindi. Hindi ako okay. Kasi kanina lang, sigurado akong galit ako sa kanya. Ngayon, hindi ko na alam. Tapos na. Talaga? Oo. Hindi ka naman pala hopeless. Wow, thank you ah. Tumayo siya at kinuha ang bag niya. Umuwi ka na rin. Hindi mo na ako utusan? Tomorrow ulit. Napailing ako habang pinapanood siyang lumabas ng classroom. Nung nasa exit na ako ng building, nakita ko siyang nakatayo lang sa pinto. Bigla naman siyang lumingon patalikod sa akin. It's raining. I have an umbrella. Sabay na tayo sa sakayan. Pero paano ko tatanggihan yun? Malakas ang ulan. Humakbang ako patungo sa kanya at inunat niya agad ng payong. Thanks. Don't get wet. Baka magkasakit ka. Habang naglalakad kami, pagkadikit ang balikat namin, I can smell his perfume, mixing with the smell of the wet ground and rain. Hindi ko maiwasang tumingin sa kanya. Grabe, gwapo. Napansin ko ang kabilang balikat niya.
basang-basa dahil pinipilit niyang masakop ako ng payong. Lumapit ka nga. Basa ka na eh. Cory, malalapit ako. Ikaw yung mababasa. Maliit yung payong. Kaya mo na. Besides, looks like I'm sacrificing for you. Ngumiti siya at napailing naman ako. Grabe. Bakit nakakakilig tong ngiti niya? You know, you're ridiculous. Maybe, but effective. Hindi ka nabasa, di ba? Oo nga. Habang naglalakad kami, may konting hangin na humampas at medyo nadikit ang aming mga kamay sa paghawak sa payong. Nag-pose kami at sa sobrang lapit, parang tumigil ang mundo ko sa isang iglap. What? Do you want a kiss? Napatras ako bigla at muntik na akong madulas. Agad niya akong hinalo sa braso niya. Ramdam ko ang init ng kamay niya. I felt my face burning. Lumingon ako sa kanya. Siya rin namumula. I got on my feet at umiwas sa tingin niya. Thanks. It's nothing. Pagdating namin sa sakay ng jeep, pinauna niya ako. Umiling siya, ngumiti, at nag-wave habang nakatingin sa akin. Para bang gusto kong tumakbo pabalik at hawakan ang braso niya. Pero tiniis ko na lang. Ilang linggo na rin ang lumipas. I got used to his annoying presence even more. Paminsan-minsan, nahuhuli ko siyang nakangiti. Nakatingin sa akin. O biglang nagiging gentle. Baka imagination ko lang. Ang random niya rin minsan. Ako nagagawa ng parts mo. Minsan. O ito, snacks. Minsan. Pinagpawisan ka. Ito pa nyo. Minsan. May isang gabi, tinanong niya kung ano raw favorite flowers at color ko. Why was he interested? Was it design? My daydreaming broke when he sighed and mumbled. I'm nervous. Nervous about what? Next month pa naman defense natin. It's not about that. Napakunot ang noo ko. How do you make a girl feel special? What? Ito na ba yun? Teka lang, Lord! Well, flowers are the safest way to go. Alam mo ba favorites niya? I do. What about chocolates? Girls love sweets, right? We do. Flowers will wither. Chocolates gets eaten. Something that will last and sentimental will be nice. Maybe I will do that. Thanks, Cory. It's called... You know what? You're welcome. Ang laki ata ng ngiti ko kasi napangiti ko rin siya pabalik sa akin. Gwapo talaga. Lord, ibigay mo na sa akin to. Naglakad ako papuntang classroom nang hinila ako ni Sarah. Super hyper siya. Tell me, ano nga ulit favorite flowers mo? Easter lilies. Bakit? Do you love chocolates? Yes. Why? Mga stuffed toys. Just tell me, Sarah. Hindi ako manghuhula. You know I love those. Brixton! Si Brixton nasa quad with a bouquet of Easter lilies, box of chocolates and stuffed toys. What? Girl, takbo! Nabitawan ko ang bag ko sa gulat at dali-daling tumakbo papunta sa quad. Malayo pa lang, nakita ko ng daming tao. Pinilit kong makasingit. Nakita ko siya. Nakatayo si Brixton. May hawak na bouquet, chocolates, stuffed toy. Nakangiti siya. Nakatingin sa isang tao. Nang lumingon ako, isang babae ang niyakap niya. Lalong lumawak ang ngiti ni Brixton. What? Hindi ako? When our eyes met, his expression changed. He looked worried. Tumutulo na pala luha ko. Doon, tumalikod ako at tumakbo, palayo. Feeling better, best friend? 1 week ka na ang nagmumukmuk at absent. Sayang ganda at grades mo. Let me be. It's my first heartbreak.
Visit talaga mga lalaki ngayon. Masusuntok ko talaga yung Brickstone. Nakalimutan mo atang leader ko sa desisyon. O siya, babalik na ako sa klase namin. Pagpasok ko sa classroom, inawasan ko agad si Brixton. Buong araw ko siyang hindi pinansin. I caught him trying to talk to me multiple times, but failed. Cory, wait. I avoided him for a week. I blocked him sa socials ko and pinapasa ko lang thesis parts ko sa other group mates namin. I received a letter. Hi, Miss Cory Marie. I've noticed you for some quiet time now. I like you. No. I know I like you. Please meet me at the AVR at 6 p.m. Noong pumasok ako sa AVR, gulat ako. Walang laman aside from Easter lilies, stuffed toys, balloons, at isang silhouette sa corner. Hi. Oh, it's you. Wait. Don't leave. Let me explain. First, I'm sorry if this looks messy. Ang gulo rin kasi kausap ni Sarah eh. Tindignan niyo yung buong AVR na puno ng random lilies at balloons. Sarah? She helped. I heard you misunderstood what happened 2 weeks ago. The girl in the quad. Old friend ko siya. Aalis na sa bansa. I like you, Corinne. I didn't give her your favorites. Those lilies, magkamukha lang. But yours, I like yours more. Lagi kitang naiisip tuwing nakikita ko yun. Brixton. Don't talk yet. I finished the thesis. All of it. I spent way too much on flowers, chocolates, stuffed toy. It might be too much, I know. But it's all worth it when it comes to you. I just thought na everything should be special when you come back. He fiddles with the bouquet. Hands a little shaky. Tinitignan ko yung maliit na frown niya na pilit niyang tinatago. I like you. Lagi kitang iniisip. Lagi. More than the thesis. That's why you ended up being group mates with me. Ha? Actually, I almost begged Ma'am Rojas to have you in my group. Kasi I wanted to be closer with you. I know, it's stupid and pathetic. You're cute. Bigla naman siyang namula. I am not. Parang lagi siyang calm and composed. Pero ngayon, I can see it. Yung slight nervous sparkle sa eyes niya. Super cute. Sobra. He really went all out, huh? Well, only for you, Corinne Marie. Ayoko nga sa second eh. Wait. Is Cory shortened for Corinne Marie? Took you a while, princess. Maybe being group mates with him wasn't a curse after all. It was a blessing in disguise. A wish come true. My high school romance is my arch nemesis. And I wish to forever be as Cory. Ako si Mira. Hindi naman ako yung typical na college girl na may ka-MU o ka-talking stage. Sa school namin, kilala ako bilang isa sa mga top students. Yung tipong sinasabi ng iba na study first talaga si Mira. Dati simple lang naman yung routine ko. Papasok sa school, uuwi, gagawa ng assignments, tapos review para sa exams. Paulit-ulit lang. Ang goal ko lang talaga noon ay makapagtapos at mapasaya yung parents ko. Love life? Wala talaga sa isip ko. Pero nagbago yun nung nag-college ako. May nakilala akong lalaki na nagngangalang Irol. Psychology student siya. Hindi ko alam noon na yung simpleng pagkikita namin ay magiging start ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Diyos ko po, malilate na ako sa klase. Tumatakbo ako sa hallway habang hawak yung mga libro ko. Sa sobrang pagmamadali, may nabangga akong lalaki.
Hala, sorry. Hindi ko sinasadya. Napatingin ako sa kanya. Pasensya na ha. Nagmamadali kasi ako. Malate na kasi ako sa klase. Okay ka lang ba? I'm fine. Medyo malamig yung tono niya. Tapos naglakad na siya palayo. Napatingin ako sa kanya habang paalis. Ang sungit naman. Saglit akong napaisip. Pero parang pogi siya ha. Napugian lang naman ako sa kanya ha. Bakit parang kinikilig ako? Pero dahil late na ako, tumakbo na ulit ako papunta sa classroom. Nasa kantin ako kasama yung mga kaklase ko para bumili ng pagkain. Habang naghihintay kami, nakita ko ulit yung lalaki. Yung nabangga ko kanina. Lumapit ako sa kanya. Hi, ako yung kanina na nakabunggo sa'yo. Gusto ko lang ulit mag-sorry. Ano nga pala pangalan mo? Irol. Irol from psychology. How about you? Ako nga pala si Mira from Politics Science. Ngumiti ako. Nice meeting you, Irol. Sige, mauna na kami. May klase pa kami eh. Bye. Pagdating ko sa classroom, hindi ko alam kung bakit ang bilis ng tibok ng puso ko. Dahil ba sa pag-akyat ko sa hagdan? O dahil sa maikling usapan namin ni Irol? Napailing ako. Napugian lang naman ako sa kanya. Bakit parang kinikilig ako? Habang nag-scroll ako sa Facebook, bigla ko siyang naalala. Irol. Hinanap ko yung name niya hanggang sa makita ko yung profile niya. I-add ko kaya siya? Saglit akong napaisip. Bahala na. Inad ko siya. Hala, Gagi. Totoo ba to? In-accept niya yung friend request ko. Napangiti ako habang nakaupo sa kwarto ko. I-chat ko kaya siya? Hi, Irol. Hello. May klase ka bukas? Wala eh. Next week pa. Ikaw? Wala rin. Next week pa naman. Grabe, sobrang dami kong ang gagawin. Parang walang katapusan. Ikaw pa. Kaya mo yan. Balita ko, top student ka nga sa school natin eh. Hala, sino nagsabi nun? Narinig ko lang. Ay, sana nga this sem top student pa rin. Grabe. Madaldal pala kausap tong si Mira. Pero hindi siya nakakainis na madaldal. Funny siya at parang ang ganyang kausap. Nag-e-enjoy akong kausap siya. Hindi ko na muna siya nireplyan pagkatapos nun. Alam kong busy siya at baka makaabala ako. Pero hindi ko rin ma-deny na gusto ko siyang kausap. Papasok ako sa school ngayon. Pero parang may kakaiba. Parang may hinahanap ako. Hindi tulad dati na diretso lang ako sa classroom. Bakit nasana ako nang makita ko si Mira sa hallway? Mira, Lumingon siya. Ay, Irol. Hi. may klase ka ba? Wala pa. Ikaw? Wala rin. Saglit ako nag-isip. Kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Tara, sabay na tayo sa kantin. Sige. Simula noon, paminsan-minsan na kaming sabay kumain sa kantin. Minsan nagkikita kami sa hallway. Minsan nagchat-chat kami hanggang gabi. Hindi nagtagal. Napansin namin na sabay na rin kaming umuwi minsan. Pareho pala kami dumadaan sa parehong terminal ng jeep. Isang hapon habang naglalakad kami pa uwi, tahimik lang kami. Anong iniisip mo? Wala naman. Ngumiti ako. Naisip ko lang. Ang random lang na nagkakilala tayo dahil sa banggaan sa hallway. Oo nga. Habang lumilipas yung mga araw, mas napapadalas yung pagsasama namin. Sabay kumain, sabay maglakad, sabay umuwi. At gabi-gabi pa rin kaming nagchat-chat hanggang sa napansin ko, parang may kulang sa araw ko kapag hindi kami nag-uusap.
Isang araw, pagkatapos ng klase, naglalakad kami papunta sa gate ng campus. Tahimik yung paligid at huminto ako. Mira, Hmm? may sasabihin sana ako. Napatingin siya sa akin. Ano yun? Nung una kita makita, medyo nainis ako kasi nabangga mo ako. Napatawa siya. Pero habang tumatagal, nasasanay na ako na nandyan ka. Nasasanay na ako na kausap kita, na kasama kita, nasabay tayong kumakain at umuwi. Mira, gusto kita. Parang natigil yung mundo ko sandali. Hindi ko agad alam kung ano yung sasabihin ko. Pero sa totoo lang, matagal ko na rin nararamdaman yun. Kaya ngumiti ako. Akala ko ako lang. Ano? Akala ko ako lang yung nakakaramdam ng ganito. Bigla siyang napangiti. Kasi simula nung nagbanggaan tayo sa hallway, lagi na kitang naaalala. Rol, gusto rin kita. Sandaling natahimik ako. Parang hindi ko agad na-process yung sinabi niya. Talaga? Tumango siya. Napangiti ako. Hindi ko akalain na yung simpleng banggaan lang sa hallway hahantong sa ganito. Habang naglalakad kami palabas ng campus, pareho kaming tahimik. Pero nakangiti. So, ibig sabihin ba nito, Ano? pwede na kitang ligawan? Napatawa siya ng mahina. Tingnan natin. Basta, huwag kang mawawala sa chat ah. Hindi na siguro. Kasi simula ngayon, hindi na lang kita chatmate. Napatingin siya sa akin. Gusto kita makasama. Hindi lang sa chat, kundi sa totoong buhay. Ngumiti siya. At sa unang pagkakataon, sabay kami naglakad pa uwi na may parehong ngiti sa muka. Dahil minsan, ang mga kwentong nagsisimula sa simpleng hi sa chat, nagiging kwento pala ng dalawang taong unti-unting nahuhulog sa isa't isa. Grabe, nakaabot talaga kayo hanggang dulo. Congrats sa inyo. Comment nyo sa baba kung ano yung gusto nyong gawa ng part 2.